pero di sila mutuo kay Kristo. Tama, mali. Na uban nagwali, si Jesus Christ tao. Tao ra. Pero ilang magwawali, anghel. Pansin nyo, kinsa na, Felix Manalo, iyang giwali that Jesus Christ, tao ra yun, dili Diyos. O siya, gipagawas niya nga siya ang anghel. Sugo sa Diyos, anghel. Kita nyo lang, iyas daggo ang building. Na color di yun may musugot. Nga ang mga Christian house church, tagaay po bigluti ang building. Amen. Kami tinuod nga magdadayig, musimba sa imo, tagaay po sing pareha sa ila. Nga na po ginayon kay supron nyo ganyan dito. Dita mo, dili ta mag okay lang, ilalong sa kahoy, okay lang rin. No, dili okay. Why? Kita ko ang Mormons, si Jesus Christ o si Lucifer magsuon. Ipan mo ilang teaching nila. Jesus Christ, si Lucifer magsuon. Mabot ang panahon, pasayloon daw sa Diyos, si Lucifer. And si Joseph Smith, dagan kay kasawa. They are false prophets, false teachers, and yet ilang building dagko. Kita pagha. Hallelujah. Christ ato ang gituhuan. Dili ka mangayo sa Diyos. Ug dako, ug area. Hello. Na gi-prepare na yo, Ginoo. Ato na gitong butangan og electric ug kuryente. Angel come carrying nako, Lord. Ipatilaw po sa amo kung unsa ka gyud katinuod ug maayo. Nga Ginoo. Gahapon na may mga activities. Gusto na ta simba to mga ginabay po study. Nako brand out ka init. So nako bing dili sa ato inalahod. Ato sa ani silang kilawon sa pulong sa Ginoo. Bago nato, they decided nga mukam must join fellowship. Kabalo mo si Lord, nagapadlihok sa kinabuhi sa tao. Amen. Not by might nor by power, pero ang Diyos mo'y nagalihok sa tuwang kinabuhi. Muna nagtumakita din in the book of John, chapter 12. Akong ginestadyan mga kaigsunan, nasabtan nato, kining book of John, sa chapter 11, sa chapter 12, na prophesy, may tungod gayon kay Kristo. Sa chapter 11, diri ang nasulat, gibanhaw ni Christ si Lazaro. Nakita niyo itong instant? Diri sa John chapter 11, diri ang story ni Martha, ni Mary, o si Lazaro. Si Lazaro namatay, gibanhaw ni Christ. Pagbanhaw ni Christ, nabuntiog ang tanang balita may tungod sa gihimo niya kay Lazaro. Naburuka ang mga Parisiyo. Nana sa John chapter 11 verses 49. Tanawan ninyo sa 47. Basahan ninyo sa 47, 48, 49, 50, 51 kung unsa ang gisulti ni Kristo may tungod sa iyang sarili. O kung sapot ang prophecy sa mga Parisiyo. Gusto na ko mablihan ninyo ang inyo ang balaang kasulatan, brand out man, at least kabalo na mo saon ang pag-abri. Si Mother Mary ginihan, punta, ganyan, Pastor, muabot man yun ang panahon na bersikulo ng ingon, wala na yung magwawali. Ganyan, wala na kayo madungog na pulong sa Diyos. Ganyan, usaon na yung pagkahitabo, wala na yung magwawali. Dili rapture. Adto mo sa China. Magdala lang mo og tarpaulin inyong iana sa dalan, dakpon og pulis. Ipabasa yun sa inyo ng tarpaulin. Pag once na agay gibutang Jesus is God, priso ka yun. Ipa-interpret sa imo hatong sulat. Bawal sa ilaha mag-preach. Bawal ang Bible. Bawal sa ilaha ang pagdayeg sa Ginoo. Bawal. China. And there was a prophecy o ang mga Chinese businessman gamitin ron. Why? 3 years from now, they will invade Philippines. Mura ang Palawan, gabantay sila. Kaya nga naman, China will conquer Philippines. Gigina ko si Mary. Sa dili pa na abot, Mother Mary, kinahanglan memorize good ninyo ang scripture. Kaya kung ibawa na man ang Bible, at least na may memory verse. Amen, amen. Nga naman, gi-prophecy na sa Biblia, matuman yun na. Nga naay mo abot nga mga country, ibawal ang teaching sa Biblia. Sa Jordan, kita ninyo mga African dito, mga Negro, ang mga Bible ginasunog. Pag Christian ka, ay apple kag sunog.
Anak sila. Pero kita, Hallelujah. naratay Bible, napatay digital Bible. Come on, yung people, may memory verse every day. Bilis ka lang ako sa bibiri. Pagkara na po sila. What's that? God is good. Tubag sila all the time. All the time, God is good. Memory verse. Wala sila. Tubag ka tubag. Ano man kinahanglan nato na? We are preparing for war. Amen. Maabot man ang time na wala na yung magwawali, at least na mo yung memorize the verse. Men, yun. Amen. Praise Nga naman, the Lord. habang nga magwawali, kuha ko na sa Diyos, yan dili na mo sa langit. Yo, practice ugwali yo, kaya para danon ka Diyos sa langit. Muna nga nun yung gisultin eh, i-prophesy ni mga butanga, tungkol kay para kita mangandam o magligo ng mga Kristohanon. Men. Ako gapamalandong yun, gahapon dito na po minibibing sa Lute. Sa ibang tanaw bing niya kuya, at tuwaan na yun din. Inako, muna itong gina-framing, nga kini nga Lute, establish ka di sila. Tungkol kaya nga naman, punuon tani og mga tao nga dapat makailag yun sa Ginoo. Hallelujah. Tao nga mudayeg yun sa Dios tinud-anay. Now, pagkaayo o pagabanhaw ni Lazaro, nibuntiog ang balita sa tibuok Israel. Now, basahan ninyo sa 47. Verse 47. Kasi nakakita. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. What are we accomplishing? They asked. Here is this man performing many signs. 48. If we let him go on like this, everyone will believe in him. And then the Romans will come and take away both our temple and our nation. Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not realize that it's better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. He did not say this on his own, but as a high priest, that here he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. And not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. So from that day on, they plotted to take his life. Therefore, Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead, he withdrew to a region near the wilderness, to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. Okay, dito ko to. Kasi napansin, sa yung prophecy ni Caiaphas. Si Caiaphas is the high priest. Pagbuhi ni Jesus Christ kay Lazaro, di ko yanap ang balita sa tibuok Israel that Lazaro, gibanaw ni Christ, na-treated ang mga religious leader. Unsa ilang gingon? Kung kini magpadayon ang iyahang milagro nga himuon, kasi mawala. Ingon niya, the Romans will take away the temple and our nation. Nasabtan sa mga Hudyo nga sila i-conquer sila sa laing nation. Meaning, i-colonize sila. With in fact, pag-abot ni Jesus Christ, ang nag-colonize sa Israel is ang Rome. 1500 pa lang, from 1400, na-conquer na ang Kanaan. Ang Kanaan, ang naghari, mao ang Rome. Through Ptolemy II. Si Ptolemy II, brother na ni Alexander the Great. Makita na ninyo. Then si Ptolemy I, mao ang naa sa Egypt. Now, kung sinitabo, na-conquer ning Rome. Kining Israel. Muna nga ang gobernador sa Israel, si Poncio Pilate. Ang king sa Judea, si Herodes. Sakop sa Rome. Ang Bethlehem is province of Rome. Probinsya sa Rome. Now, wala na. Nakita na nila nga moabot ang panahon, wala na yung Hudyo, mahimo ng Roman o ma-erase ang ilang nation. Tungod man, na-erase nyo ilang nation. Tungod kay gikanker sila sa Rome.
gidestroy, gi-prophecy ni Christ, ingon niya, moabot ang panahon, kini nga building nyo, kini nga templo, mawala ni. Gikan sa haligi ni, wa gini mabiling haligi, bungkabon yun ni. Gi-prophecy niya, nga wala yun, haligi, matukod, ani nga templo. Okay? Kini, takihon. Natuman na, when Rome, gi-attack yun ang Jerusalem, gibungkag ang ilahang templo. Nainunduwa ni mo to daw? Giunsa nila ang haligi. Gipagawas po sa mga Roman nga ang mga haligi gitamnan og bulawan. Naanay mga gold. Mao na ilang ipangtiltil kaya gihanting nila gold. Tama ang prophecy nga ang mga haligi sa templo sa Jerusalem ilabay sa dagat. Tinuod ang prophecy ni Christ tungod kay naman gikanker sa Rome. Now ang prophecy ni Caiaphas mawala gyud ang nation sa Israel. Pero dunay mamatay kining gi-prophesy. Naay gi-prophesy nga tao mamatay for the sake of their nation, for the sake of their country. Ingin niya, ang prophecy dunay Christ nga moabot. Kini siya mamatay for the sake of their nation. And sa tanan nga mga anak sa Dios nga nagkat. Mo ni ang giingon ni Caiaphas. Now, ang mga priest, ang mga teachers of the law, nakailan na sila nga dunay Messiah moabot, which is Christ. Say amen. Muuni karon ang atong ginaalagaran tungod kay nga naman si Kristo ni abot na. Pero daghan ang mga Hudyo wala nituo sa iya. Many daghan jud, but do na ko'y nakakita sa iya. Transfer ta sa John chapter 12 verse 23 o dirita sa 21. Sa 20 sa ta. Sa John chapter 12 verse 20. Basahan nyo. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. Same came, therefore to Philip, which was Bethsaida in Galilee, with a requester, and he said he would like to see Jesus. okay, sandali ha, naay Greek. Ang trabaho sa mga Greek people, mo-worship sila kay piyesta. Musimba sila sa templo. Nakita na sa Philip, ang mga Greek nila said, we would like to see Jesus. Gusto mo makakita kay Jesus. Kung gimo ni Philip, niadto siya kang Andrew sa 21. O sige mo ni Philip, He came to Philip, was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said he would like to see Jesus. sa 21 too. Philip went to tell Andrew, and Philip in turn told Jesus. Tell Jesus. May nakita Greek. Ang trabaho sa Greek, usay gusto sa Greek, mag-worship sila sa templo, pero gusto nila makita si Christ. Usay tubag ni Christ sa 23. Jesus replied, the hour has come when the Son of Man will be glorified. I tell you, Truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Now my soul and heart is troubled, and what shall I say? Father, Save me from this hour. No, what for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. And a voice came from heaven. I have glorified it, and will glorify it again. Sige. The crowd, Dali lang. Kita nyo sa initabo. Pagpangita sa mga Jews, sa mga Greek kay Christ, o sa initabo. Jesus, nagisgot sa inoon, may tungod sa iyang kamatayon. Ang prophecy ni Caiaphas, nakita niya na istadihan that the scriptures magsulti that there is one Christ na ay tao nga mamatay for the sake of the nation. Gipamatuda ni Christ ang prophecy. Palihog lang mga bata, dala ninyo ito sa children's department para nila magsama. Yung people, pagkidala mga bata sa children's department. Jen, kuha ninyo Jen. Dito sila. Kuha nyo ha? Iwalik ko siya. Now, usay nyo nakita sa
sa John chapter 12. Gi-confirm ni Christ ang prophecy mahitungod sa Messiah nga mamatay para sa country nila and para sa mga anak sa Dios nga nagsilaon. Kinsa man tong nasalaag ng mga anak na scattered. Kita to. Kita nga mga Gentiles, kita nga mga dili Hudiyo, apilta sa kamatayon ni Kristo. Ug wala kasabot ang mga tawo kung unsay gisulti may tuod ni Christ. Gisumbingay niya nga kinahanglan ang liso matagak sa yuta after 3 days babanaw siya ug doon na siya ihatag gayud nga kinabuhi. Unsay ginaisgutan ni Christ nga kinabuhi? Dili diri sa kalibutan ang atong ginapangita mga kaigsunan nga life, but sa gi-prepare ni Lord nga eternal life. Mo nang giingon ni Madam Beth ginapag-MC na hindo man ninyo to. We magnify you, Lord. Kamo, giunsa nyo pag-magnify si Lord. Para nyo gi-magnify si Lord. Si Mika, nurse. Si bacteriologist po si Jacel. Kabalo, paano nyo makita ang bakterya? I-microscope nyo. Meaning, i-magnify ninyo itong germs. Para makita nyo kung buhay ba na o patay. Tama siya? Pati nang sa ngipon mo gasakit, ibto nila na ibutang sa microscope, kita nila mga ulod. Pero mata mo, di mo makita. Why? You need to magnify the germs para makita mo. Now, kung ang Diyos, para makita mo ang Diyos, you need to magnify Him. Amen. Hello? Ang uban, taas ang inyong oras sa scroll sa cellphone, never mo the research kay God, therefore, pag-atake sa problem, luya ang tanong. Why? Never na magnified, unsa ang gisulti ni Christ, you must magnify Him, nga kini ay ni prophecy from Genesis to up to this present, kini nga Kristo mo rin mag-satisfy sa kinabuhi natong tanan. Amen. Hello? Why? Ngano dagan stress, depressed? Gapon gawa Bible study binikwan, gusto na yun mo simba. Gusto sa oras yung simba. Naku ayaw sa. Brand out of ma, ingon na ko, brand out of ma, wala kurinti. Ako kang malo, mag-init ba usaran, basi unya ma-discourage ato ang customer. Dili ratas inyong balay, ako raman to, niya pastor. Magsimba namin. Anak niya sa Kristan. Hallelujah. Siya, leader, gakanta, gakwire. Could you imagine? But pag nadungog niya ang pulo sa Diyos, makita nila, ma-magnify nila the presence of God, they will decide. Muna gingon ni Christ, ang tao makakita, makaila sa Lord, mag-transform ang life. Amen. Paano mo transform ang life? I-magnify niyo si Lord. Hallelujah. Amen. Kabalo sila sining bakterya, paano nang ikulay? Dito sa microscope, kita itong mga wati. Pero dili daw makita sa naked eye. Makita mo na siya, when you magnify the germs, the bacteria, i-magnify mo, makita nyo. The same way sa God, i-magnify nyo si Lord through your faith. Makita ninyo, kinsa si Lord, magbagabagatas pagpangalagan sa Amen. Lord. Amen. Hello? Hallelujah. Muhatag yung taog sakto nga time sa God, not by our convenience lang nga time, but muhatag yung taog quality time para sa Diyos. Amen. Namoy time para sa Ginoo pray. Namoy time para sa Ginoo worship Him. Muabot ang time, di na gyud mo kadayeg sa Diyos. Kaya naman, wala na magwawali, wala na praise and worship, uga pa mos bulad pinikas o niya. Lahi yun ang magsimba, nga wala pastor. Tanawa ng mga taong balingag ang ulo, wandering child. Tawag anak, mga prodigal son. Nangita, paano sila masatisfied sa ilang spiritual life? Ang pagtuo nila, building o relihiyon mo makasatisfied sa tao? No! Sa man, relationship mo sa Diyos. Kaya kung dili, mabago imong pagtanaw sa Diyos, problema kami sa kasa kang simbahan mo ato. Say amen. Magproblema ang mga pastor sa imong ano man, ang imong batasan, dili sa quiet sa Biblia. Kinahanglan ang ato ang batasan o pagkailan mo sa Diyos, mag-transform ang tao. Si David, sa Psalm 51, kabalo mo sa gingon niya, Lord, in my mother's womb, makasasala na ko daan. Ingon niya, nganong dry pas bukog ang ako ang feelings, because nawala ang joy of gladness. Everybody say gladness. Gladness. Pagkao wala yung gladness of joy, yung sa inyong itsura. Yung sa inyong itsura pag wala yung joy. Di mo katulog sa gabi, lami ang pagkaon, tabang.
Why gana? Nga naman, you are troubled. There is no peace. Muna ang stress. Why? Nawala ang joy. Nawala ang gladness. Muna magsimba lang sila. Nailag gamay taliksik. Dagkong, di kong matyan. Ito naman, kaulan nun, makasa ko. Kasi ko. Kita niya? Pero ang tao may gladness. Muulan man nagbubagyo. They will go. Ingon pang Jojo. Diri sa tasuok-suok. Ingon po ni Jan, diri tasuok, Pastor, mapuno gini, mapuno ni. Nga naman, abot ganis Armstrong sa bulan nga way dalan, kini pang naidalan. Kini pang puwerteng duula na, abot si Armstrong sa moon. Niabot ang tao sa bulan. And my faith, makaabot yung tao, diha, mapuno yun na ang lugar. And, ma-enjoy na to ang pagpangalagad sa Diyos. Tanggalan ninyo ang mental poverty. Paluoy-luoy ay dili na pwede sa mga Kristiyano na magpaluoy-luoy na. We need the Word of God so that kita mga kaisunan maging strong sa pagpangalagad sa Diyos. So, amen. Kabalo mga sa nakasalalay ang gladness, enjoy sa inyong pagpangalagad sa Diyos, naa sa pag-magnify kay Lord. Hello? Ayaw mong tanaw sa tao. Kaya ang tao mo na ginayang nawong di na ginamausog, ma-discourage bakas batasan. Nga ang batasan niya, kung bublo ang bulan, bublo po siya. Di ka kasabot, depende siya unod sa bulsa. Kaya kung daga nagkwarta, happy. Pag way kwarta, mukot. Tama malay. That is the reality. Pero ang tao na kaila sa Diyos, pag doon na kay joy and gladness, your life mahimo kang influensya sa uban. Nang anong ginastadihan tani? Pagsulti ni Christ, ang liso matagak, magkaroon ng kinabuhi, walay katapusan. Daga nangita kay Christ. Nakasabot sila, nangita lang sila. Kining mga Greek na mga tao, gustong mo worship, nangita sila ng Kristo. Kabalo mo ang tao, Anton Drake, kisay ginapangita, dili sumlide. Dili ang magwawali, kisay ginapangita sa tao, si Kristo. Why did go to Jerusalem, kining Greek? Nangita sila, bro, asa si Jesus? We want to see Him. Tura. Dili inyong nawong, ay ayaw mo, tuong nga kamumoy pangitao. Nara ba'y uban, pag wala mo, di pa ay salamat, wala di si system. Pag naato, puyo rin siya. Na naman, nainamong, wala din himo, puro sa mamantay. Kaya kasunglid, uban, naiingo siya. Ma-feel ba na sa tao kung sung leader? Hello? Kanay mong nawang pangit, negative, ma-feel na sung leader. Muna mo, atubang diri na lang, kaya na naman ko rin ba atubang, mag-discourage. Bugba ang iyang simba. Tama ka rin, do you want to see Jesus sa inyong life? Naba si Jesus sa inyong life? Pangutana. Naba si Kristo sa itong life? Do you want to see Jesus? Why people come to you? Do you want to see Jesus? Remote ni bibig. Anak is bibig. Sa unang yun ba yan? Ma'am, ako katoliko yun ko. Anak is dito. Siya, mas maayo man ang testimony. Pareha siya o leader. Agi. Simba may pag-ulit, burara po wala. Tapaw. Pero ito naka-encounter mi kay Jesus, nakita gina mo ang joy sa pagpangalagad sa Ginoo. So ay good ma'am, alas bibi ang simba. Anak gila sa bibi. Nagunagi bilis bibi. Nago ito, alas bibi gud ang simba ma'am. Sa likod sa eskwelahan sa daan. Dito mo ang fellowship. Simba ta ma'am, kung magsulti ka agihan ta kadiri. Siya gyud nakita nako. May mga ministry. Ngano man, do you want to see Jesus? Pag naa si Jesus sa imong kinabuhi, kini mga tao ni di mo ni mapugan mang-invite yun eh. Wala di siya kabalog, maunsa man ka, kung unsa may imong religion, ang importante ikaw gawas nun. Ma-feel mo ang gladness. Tanawan nyo sa Psalm 51. Basahan nyo Psalm 51. Nabrihan nyo inyong Biblia, Psalm 51. Tanawag ingon ni David. Sa 3. For I know my transgressions and my sin is always Asa kwasa ta sa 1. Okay, 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion.
blot out my transgressions. Okay, Nay. Yun niya, blot out my Transgressions. transgression. Everybody say transgression. Transgression. Explain ko na, what is transgression? Sunod. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Dunay iniquity and dunay sin. Sabta ninyo? Unsay buot pasabot sa transgression? Kapakyasan. Ay, Mone. Ang transgression mone. Naay existing law. Mo bitaw pag naay kay nakita nga naka-blue sa kalsada. Na LTO. Unsay mo buhat to? Diretso ka si Mang. Maghimo kung galingong dalan. Yanong mo si Mang ka? Yanong si Mang ka? Because you are transgressors, you transgress the law. Na existing law, di you ka mo dayo. Mo nagingon transgression na existing law, wala ka kabalo, gi-violate mo. What is iniquity? Yun niya, wash me through from mine iniquity. Ang iniquity mo ni. Kabalo ka nga batas na na, gisuway mo. That's iniquity. So ang iniquity o transgression, ang transgression mo ni. Wala ka kabalo nga sa libungan, bawal di ay ang walay helmet. Pag wala ka helmet, di-travel ka, dakpon ka, ayaw giingon siya sa Muas Bichaya, bawal sa Cotabato gani, pag magsulod ka, tanggalon mo yung helmet. Sa Cotabato. So abi na mo, wala, di ka pwede ka rason. Bawal. So takitan yun ka. Pag ticket, ibutang dito, pira ang penalty mo. 2,000. Bayaran mo, 2,000. That is the penalty of your sin. Ang imong sala, wala helmet. Ang iniquity yung sala na, kabalo ka nga iting, imong gihikap. Muna ka. Iniquity na, kabalo na ka, nga kuryente na imong gihikap. Makakuryente ka. Hindi ka nakabutang. Do not touch, high voltage. Saan yung bagiong kuryente na eh? Ang pagikap mo, ayaw yung pasangili ang dili mo nato. Nga na kuryente ka. It's your sin. Blot out my sin and my iniquity. Sa 3, sa iyo niya? For I know my transgressions and my sin is always before me. Sa 4. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are your bride when you speak and justified when you judge. Sa 5. Behold, Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. kita mo. Sa 6. Surely you desire faithfulness parts. You teach me wisdom in the inmost place. Sa 7. Cleanse me and I shall be blessed and shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Make me Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. kita mo. Make me to hear the joy and gladness. So that usalan daw, that the bone which thou hast broken may rejoice. Kabalo mo pag nawala ang inyong joy, uga pas bulad pinikas imong pagbati. Why? Joy is the fruit of the Spirit. Pag nawala ang joy, mawala ang gladness, mupuli sa imo, wala kay peace of mind. Kay ang love, joy and peace, isara na. When you commit sin, ang moabot sa imo, muingon ka guilty ko. No, nawala ang joy. The Holy Spirit departed. Mo na ang makadungog kalagkantag, isang babalikan, isang wala di ka pugas. Bulak na yung muhang mata dahil yung tulo ng luha, burak-nura unor. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Ay mo ang dugan, burak ito sakto-sakto. Tungod kay nga naman, nawala ang joy. Anything makakita ka, bisan og tao, naa kay makita nga ero, nawong sa imuhang ex, imong ipakita na yun, malangkat, ka! Why you are trouble? Yeah. Pag nawala ang joy, mawala ang gladness, there is no peace. David na sinati nga ni. Morning sa 12, tanawa sa 12.
Unsa gingon niya? Restore To me the unto me the joy of thy salvation. Dili mawala imong salvation. Pag nakasala ka, salvation is still there. But ang nawala, joy. Ang joy, pag nawala ang joy nimo, mo na nang makahikog ka, dito na ka matiwasan. Pag naghikog na ka, you commit sin, di tipuas ka, impyerno ka yun. Pero ang salvation is still there. Mo na nganong i-restore ni Christ ang tanan nimong kalungkutan. Siya ang mag-restore. Muna pag-restore niya, i-regenerate niya. Pag dili nimo na magnified si Jesus Christ, ang napuno sa imong utak, wisdom and information lang. Kung sa may tabo, kung wisdom o information lang ito nabalan may tungod sa God, mag-worship ka, puros emotion. Tama mali? Puros emotion ba? Rather than knowledge and wisdom about Him. Say amen. Amen. Kaming mga lalaki, di gini mo may madala mga babaeng pahilak-hilak. Kaya pahilak ba? Igsuon kinahanglan mga lagad kag yun sa Diyos. Kaya ang Diyos maayo kayo siya bada. Mga laki, ala rin na. Nga naman, because they are strong. Ang gusto sa mga lalaki, wisdom na pinakalalom ay tungod yun sa God. Diha ani mo sila mapayag. Una, pag imo siyang waon sa wisdom, truth about the Word of God, dito madala ang mga men. Nganong dili madala sa mga misi? Kasagaran? Kay puros emotion. Sorry ha? Emotion ang gapairal ba? Ang mga lalaki, truth. Muna, paano na ito mawin? Pag ang pamilya ang head, ang matarget, mawin mo ang head, dala pati anak. Madala pati anak. Why? Because truth ang most important thing sa ila. You magnify Christ. Na-magnify na ba ninyo si Christ? Amen. Pag na-magnify nyo si Christ, ma-inlove gid mo siya every day and every night. Mangita gid mo siya, dagway sa presensya niya. Amen. Tanan nga nakita mo sa inyong kinabuhi, may meaning, mabasa nyo na unsa ang gusto sa Diyos. Pag abot din dapita sa John chapter 12, unsa nahitabo mga kaisuran, nadungog sa mga katauhan. Unsa daw ang tingog kay ilang nadungog? Dito sa 20, sa 28. Sa John chapter 12 verse 28, Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Kabal nadunggan sa mga Hebrew, nadunggan sa mga Hudyo, there was a voice, and there was a voice of an angel. Nitingog, niya na-glorified ako. Meaning sa sabot po sa pasabot sa glorified. Number 1, magnify. Sunod, glorify. People nga nag-worship sa Diyos, muna gina-glorify nato siya, human mo ma-magnify. Muna na itawag sa mga government nga kinahanglan nato ang micromanagement. Kadagog mo na? Dili ta dapat kining mga micro, then naatay gitawag nga dapat isa, micro and sa ganito dot. Macro. Usa na macro? Bird's eye view. Ang okay na ni siya, kinanin na ni tanan. Magluto ta og kanang lechon, baka, karabaw, baboy, kanding, magkaon ta 50. Nga natay karabaw. Wala. Wala micro. Pataka lang gustong iyaw ba, pero wala di ay. Muna ito ang ginagawa. Pero, ang micro management, gikan sa detalye sa imong buhok o kimpit. Imo yung tangitaon ang details. Now, si Christ, atong pagpangalagad sa Diyos, we magnified Him. So that masabtan nato nga ang kamatayon niya sa cross, muutoy kadaugan nato. Amen. People, wala kabalo nga it is finished. Daga ng mga tao, gusto nilang ilansang na po sa cross si Kristo. Sa ilang life, no, tapos na. Ang atuwa lang, makabasabot ta, kung sa niya gihimo ni Christ, pagwali niya may tungod sa iyang kamatayon, kung sa giingon niya, so that you will have power. Everybody say power. Power. Naba mo yung power? Wala. Amen. Inay have a power. Yes, amen. Tanaw ng mga tao nga powerless. Bisan pala pag atong simbahan, hindi ko ganahan. In terms sa giving, akong ilara ko sana. Wala kayo sarili mo sa tuwing mong send down, commitment of Giving. dili, commitment and sa tuwing post ni mo, taka-post ko
Committed and commitment. Sa to yun. Ha? O, kwan. Interest. Ah. Committed and interested. Yun. Committed and interested. O sa'yo, differential sa committed and interested. Naiuban, terus ko, pastor ba? Ganahan kayo kung magsunglit. Sige. Interesado ka? Interesado. Ang committed, bisag yaw-yawan ni mo kung yabag. Pagpadayo na ang interested, i-correct gamay, di na nabalik. Sabtan niya? Naalay load ang gamay na, di na mapasok gamit. Di ko ganahan, kita gahan ang da. Di na ko magsulit, di na ko mabaho. Ano man, nakumalis gahan ko ba? Interesado siya, pero buyabon mo, di pa correct. Select sa'yo lang. Select. Tama ka? Ako ra ba akong dalungan, isang dungan pabugtukar tanan. Kadungog do kisay na yabang. Madungog ko do kisay yabang, katanaw to ka. Ako yung kang kurisma, utan na naman. When you stand there, see to it, ginatugtugan mo ang King of Kings. Ayan. Muna pag-abot, I'm very ready. Pag ako nag-music, asigurado yun ang ako ang play. Para yun sa King of Kings. Amen. When you play for Him, play skillfully. Ingon pa David. Amen. Sing with understanding. Pila sa ato rin kakanta ang nakasabot sa inyong ginakanta. Amen. Pag may marang senior leader, lukso. Minsan di mo ka lukso. Anak ko ba? Tama pala. Yan, sing with understanding. Nayo ba nagkakanta? Wala nyo pasabot sila gikanta. Taas ang gamot. Pinakyot kayong taas ang gamot. Pero maabot si Elias. Tuwa nito. Pero sa Diyos, you don't understand. Why? I-magnify si Lord. Pag na-magnify nyo pag-ayo, labaw pa siya sa germs, labaw pa siya sa bacteria, labaw sa tanang labaw. Is omniscient, omniscient God. Kung sa gagan. Pasensya na mga anong paborito ko na to si Elias. Alang nga Justin Bieber. Ako'y super waka Justin Bieber. Ang iwan. Kaya taas pa man yung karera. Ito lang siyang gamito. Di mo na suko siguro. Di mo na mapobre. Lagyan na itong kwarta. Now my point is, ang ato abang character and attitude sa freedom nga gihimo ni Christ sa atong kinabuhi. Why we serve God? Why we serve Him sa atong financial, sa atong giving? Anong gahatag ta? Manghatag mo siguraduhin yung may smile din mo. Labi. Isgot mo itong Sabado ba ito sa gabi? Pastor, what is money? Itong kita nagkukoy. Dito sa ilang barangay, isgot mo may tungod sa kwarta na po. Naku, ang kwarta is currency. Tawag currency. Gipirmahan na sa presidente nga kini 20 pesos ra gyud. 20 pesos ra gyud na. Kung siya 1,000, 1,000 gyud na siya. Kay may pirma sa presidente nga kana 1,000 yun. Pero sa unang panahon walay kwarta. Na akay silver, na akay gold, pwede mo ipakambyo og banga og balay. Kay mo na siya ang currency nga ginatawag. Gold, anything nga naa sa imo, pwede mong i-change into something. Muna ang tao, pag walay kwarta, guol. Muna mingon nga, bahala lang mo, bahala wala may kwarta. Ang importante na aming kalinaw, bahala bluya ang pagbati. Diba? Tungod na naman, ang kwarta yun sa tinuod lang, mo man yun ay ginapas natong tanan. Say amen. Pero wala ko kabalo, nga inyong talent di ay is currency yapon. Your ability, ang imong talent, ang imong beauty, currency na. Kaya sa unang panahon, bisag unsa ang naa sa imo, pwede mo ipakambyo kamuti. Bulawan, gold, salapi. Pero karon na tao nakapokus mangunta sa currency gipirmahan presidente. Mo nang ga-struggle ang tao. Di na ko wala kay salapi, wala kay kwarta. Ayaw kay struggle na naman, naman ko bonsai, pwede ko man ikambyo. Ikambyo na ko siya og something kay nga naman. Kini sa currency gyapon eh. Pwede na to i-change. Pwede na to ni siyang mapakambyo, pwede matagaag value. Mo na kitang tanan, naayod tay value gibutang ni Lord sa ato ang kinabuhi. Church, ngano nga to aning ginatunan ni? Giprophesy na sa una pa nga dunay Christ
nga mamatay, mabanhaw. Ang purpose si Christ, nag-ingon siya, kinahanglan nga mamatay ang liso para dunay life. Pag nabanhaw na siya, tanan nga mutuo mo salig sa iya, dunay gyoy restoration may tabo sa iyang kinabuhi. You will never be the same again. Hello, mag-change, mag-transform ang inyong isip. Ay inyong hunahuna, nga makaingon gid mo, I am dangerous di ay. I am a dangerous, tungod kay nga naman, I'm a child of God. Na iban, Christian ka, puno gid. Di gid mo pa ila. Amo to kaon sa restaurant na ganitong tao na yung ingon, Lord, thank you for this food. Salamat po sa kaon. Jesus, amen. Tapos tao, nga naman di siya gusto mabala sa uwan. Oy, born again ko sisto. Ikaulaw. Sa istorya, sa tabi, pertin, kusugag tinog, pag-abos prayer. Kusugag po ay. Magmaritis, kusug ayo. Magliba, kusog, pag-abos sa pag-ampo, hinay. Nga naman, magnify Jesus. Makita mo, paglingkod pa lang ni mo, siya sabak, kayo na-praise siya. Lord, salamat sa iyo. Kani mga walay pagkaon, ka mag-bless. Dito Miss Coffee Shop ngayon. Meeting at bang sa Bureau of Fire. Nangabot ang mga prayer warrior. Pikas grupo ba? Si Pastor, Mayor, mag-pray sa inyo. Sige. Pag-pray sa leader, Lord, ikaw mag-bless sa kay Mayor. Itong iyang mga assistant po dayong Usi, karabara-bara, hande! Dito ng taon, sulod sa coffee shop, nanggawas talaga. Kaya naman, alas Mayor, kaya anak niya mga bodyguard. Ang sulit. Kuha niyo ang wisdom. Nakuha niyo ang point. Imbis na nahimo na inoon mong blessings, nakurata man. Alam mo sa kanista namin. Tayo, Nalanog dito sa surod dito. Kami pong mayor, si mayor po. Pag-abos na ako, kadalaganon, dili na siya kayo. Sa kaulaw, kaya dagang kayo customer, coffee shop, untong mga pigay magpagugnaw dito. Musi nag-prayer. Sa akong point, dili na kinahanglan pa ninyo isagit ninyo para mailan mong born again sa batasan nyo makita si Kristo. Amen. Amen. Sa batasan ninyo, kanang ganahan mo sila ba makita mo? Kanang magpresensya nyo pala, makita niya, mabless na siya sa inyong namong. That is the presence of God sa atong life. Meron kuminom-duman yun. Pirme. Imong dayigon siya. Pagwapo, imong balay. Yun, pangit kayo nga ka dito naman. Napihin ko, ay, imong hantes. Kapag bagon ko anak, kay dili mao, hindi mo panday. Wala, yun ko, dayeg. Nga na okay siya. Tanan na siyang balay, pangit para niya. Pagbalik na ko, niyo, pangit man imong tanong, dapat tanggalon niya. Sa sunod kumato ka dre, ayaw panaway ha. Kita nyo? Pero pistuhanon na. Imong daigon, pangit pa rin nga imong ginadayek. Di daw mo. Pag imong ikurek kayo na pangit, imong pananaw, supo. Because there is something problem sa iyang life. Hello? Now, diri dapita, ingon pa ni Christ, if any man serve me, let him follow me. Everybody say, follow me. Follow. Gusto ba mong serve kay Lord? Amen. Gusto na i-follow nyo kay Lord? Naiuban, gisabot nila ni. Kinsa tong, mag-serve na ako, follow me. At tumong patindigin, kada Biyernes Santo, doon na po dito cross po, doon na po galatos po niya dito. Kada Biyernes Santo, na po mag-follow kay Christ. Galatos po, gabit-bit po cross. Nasulat man daw nga, follow Christ. Nahimong literal, musibot po sabot na i-follow si Christ. I-follow nyo ang iyahang words. Katong tao nga musunod sa iya, follow me. Meaning, wala tayo laing instruction, wala tayo words nga paminawon, only iyang pulong lang. Nga naman, there are thousands of books.
Daghan ang mga libro, daghan ang mga books, mga kaigsunan nga makuhaan ninyo og inyong thoughts and idea. Mao bitaw kining mga uban nga gabaga sa tawag ani ga review. Daghan og books, daghan og mga idea tungod kay ngano man dito sila mokuha og information. Pero ingon pa ni Christ, paano ang perfect information nato makuha? Follow me. Sa ako ra mo mutanaw. Sa ako ra mo maminaw. Nga naman, I am the way. I am the truth. And I am the life. Say amen. Now, sa kining John chapter 12, gihisgutan ni Christ diri. Gisulti niya sa iyang mga disciples ug sa mga hirit. Munang si Christ ang talayo, di ba? Niadto sa bukid uban ang mga disciples, iya yung gitrain. Iya yung gisultihan mahitungod sa iyang kinabuhi kung kinsa siya. Ang instruction niya, moabot ang time. Gabiyaan na mo, di na ta mag-uban. But he who believes in endures forever. Moto ang maluwas. Kaya nag-isgot si Christ sa iyang pagbalik. Amen. Are you ready, church? Amen. Ready ba ta sa to ang pagpangalaga sa Ginoo magpadayon ta? Amen. Ready ba ta? Follow Christ. Amen. Sige men. Mag-isgot may supronyo o Ate Mary. Kung ang tanang tao parehas lang sa una kay Aquila o Priscilla. Kailan mo kay Aquila o kay Priscilla sa Biblia? Pag-start sa ministry sa mga disciples ni Christ, gibaligya ang tanang kabtangan, gihatag nila sa ministry ni Lord. Dako kini si Priscilla hantod karon gibutang ni Pablo tungod kay ngano man siya ang sumbanan sa tinuod gayon nga dunay transformation sa iyang life. Hello. Gusto ba niyo i-bless sa ministry ni Lord? Amen. Gusto ba mo ma-bless sa Ginoo? Start now. Sibot pasabot maghimo mo commitment sa Lord. Lord, mag-commit ko sa imo. Pag naana gyud ang time. Kita niyo si Jacob. Tung nilayas siya kay gikawat niya ang or giilan niya si Iso, gipalayas sa iyang mama niya dong lakaw kay Laban. Dito ka maadto ka dito, tago dito kay imong manghod, ay mong tirahon ka kay kambal sila, gikuha ang birthright. Siya na ang panganay. Paglakaw niya, siya hindi mo, ikuha siya bato, giunlanan niyang bato. Nakatulog siya sa kakapoy, nagdamgo siya og hagdanan padulong langit na mga anghel sa kakanaog. Iwi niya, truly, God is here. Gikuha niya ang bato o gihagi ang kuha ng bato. Lord, show me the way. Ihatag sa ako ang way of prosperity. Pag imo kong i-prosper, imong gidirect ako spot into prosperity, mubalik ko daling napita. Katong bato iyang ang buwan. And I will build your altar in this place. Pobre pa si Jacob, si Israel. Wala pa siya sa lapit. Pag abot sa time nga siya nag-prosper o nidato yun, nibalik siya kung asa tong bato nga iyang giampuan, which is muna karon ang Jerusalem. Katong bato nga iyang giludan sa Kanaan, nga iyang ginapre, gibalikan niya, dito niya gitukod ang city of all cities. The Israel. Kuha niya, gibuild niya dito ang syudad para sa Diyos. Muna ang bansang Israel. Why? Na siya ay pagtuo sa Diyos. I-bless ko Lord, asa ang tama nga lakang into prosperity. Then, I will build altar. Imo ba ninyo na? Amen. Katong wala pa'y trabaho, pray mo sa Diyos. Lord, pag i-prosper mo tagal mo kong trabaho, mag-bless ko sa ministry. Ayaw nga makatrabaho ko rin, at ito kong burakay tayo, manik na kung ito burakay mo kong bagyo, ligo-ligo ko, unahan si Lord. Say amen. Amen. Ayaw din siyang kalimti. Muna yung commit, ako nag-pray ko ato, kuha ko kong bato kunuhan. Lord, pag i-bless ko ni mo, tayo ko blessing. Sipiat man sige.
Kuha ko itong bato, balik, dinok-dok sa ulo. Balik na po lang ang bato. Oh, Lord. Kasi witsuhin ko nuhay. It is a matter of your commitment. Amen. Makalimot mo kay Lord, tanaw mo bato, kuha mo, idok-dok sa inyong ulo. Naada ay kay saan sa Diyos. Dapat mong tumanong. Tandaan mo sa Diyos. Dili sa tao. Dili sa relihiyon. Dili sa building, kung dili sa Diyos. Kaya naman kung sa Diyos ka mag-commit, di ka kapuyon. Pero sa tao, mamuy-buy ka. Ako nakataka ng electric fan, tapos karon dili niya ko acknowledge. Hindi na lang. Kinabi ikaw ba na, kinahanglan niya, acknowledge mo every Sunday na siya naglimpyo, siya nagdala bulak, siya ang tanan, nagdala, nag-arrange, nag-abrigate. Kinahanglan mo lang yan, no? Muna si Jojo, gahapon, siya yun na yung tao na butulog mga sangaw. Nagpaaso si Jojo dito sa likod, naglimpyo sila. Sila nibet, nanilhig dere o naglimpyo. Tanaw na ko, Lord, pagkatuan yun yung mga pamilyahan. Karang dako, kayo silang balay, Lord, nga mga lakaw, sulod silang balay, manapo. O, kay sinaw kayo sa ko. Tapos siya, kanang mga alam, ito, sinaw kayo sa ko, ganito siya, puro sa lamin. Yes, amen. Pwede nila. Pwede. Tanaw ko sa Jollibee, tanaw ko sa mga dagko kayo mga building, tanaw ko sa palengke, kinabuntag, kinabrana out man, tanaw ko. Then nag-smile ko. Ano naman, ang mga wicked gani Lord, katukod ang mga building, kami pagkang righteous, di katukod building. Hello? Naada ni building, ang palengke, million lang ko, ano ko, meaning, may kwarta yun ay, wala pa sa among kamot. Nga naman, naay building, makita mo. Nagatukod magani ang mga wicked, how much more ang mga righteous? Dili. It's a matter of your faith. When Christ died, na I hope para sa inyo. Amen. Amen. Tanggalan yun yung kabingaw. Magpainiton, tas pagpangalagan sa Diyos. Amen. Lord, thank you sa iyong message.